kasangbahay. Today is Wednesday, Feb 13, 2019. Wednesday, ano ba ang bawal ngayon sa mga kalsada? 5 and 6. Pero mamaya pa yan, mga alas 7. Yes. Meron pa silang Wednesday ilang hump oras. day. Yes, midweek na po. Isa na namang very informative morning ang handog namin sa inyong mga kasangbahay. Kaya manatili po kayong nakatutok sa aming programa. Maliban sa inyong mga TV, pwede rin kaming mapanood ang Good Morning Kuya sa aming website, ang untvweb.com. That's right! At syempre, kung nabanggit mo na yan, Rina, bukod sa ating website, pwede nyo rin po kaming masubaybayan kahit nasa ang panig man kayo ng mundo. Yan po ay sa pamamagitan po ng aming Facebook Live. Punta lamang po kayo sa aming UNTV News and Rescue official FB account o kaya sa FB page ng Good Morning Kuya. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating magiging talakayan, narito ang ilan sa inyong mga balitang aabangan. Senatorial candidates ng hugpong pagbabago na pinangungunahan ni Davao City Mayor Sara Duterte nagsimulang mangampanya sa lalawigan ng Pampanga. Mga kandidato ng oposisyon sa pagkasenador nagbahay-bahay naman sa Caloocan City sa pagsisimula ng campaign period. Pangulong Rodrigo Duterte hindi lalapit sa mga religious group upang hingi ng suporta sa mga iniendorsong kandidato ayon sa Malacanang. Pang-pinakbet na uri ng mga gulay sa Nueva Ecija, bagsak ang presyo dahil sa oversupply. At libo-libong pasahero apektado ng pilot union strike ng China Airlines. Yan ang mga balitang abangan ng ating mga kasangbahay. Pero maliban dyan, isa na namang easy-to-cook recipe ang matutunghayan nyo this morning dahil meron inihanda sa atin si Chef Janet para sa ating What's for Breakfast. At mamaya din isi-share sa atin ng nutritionist dietitian na si Miss Crisia Pailago ang health benefits na makukuha natin sa isa sa mga sikat na pagkain ng mga Bicolano. Yan ang tampok sa ating etymology. Tungkol naman sa pagkakaroon ng mga kalamidad ang ibabahagi sa atin ni Brother Eli Soriano sa ating pong Biblically Speaking mamaya. Pero bago natin puntahan ang lahat ng mga yan, narito muna ang ating top stories for today. Mga senatorial candidate nag-umpisa ng manuyo ng mga botante, mga poster at tarpaulin ng mga kandidato na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar, naglipa na sa unang araw ng campaign period. Election hotspot na idiniklara ng PNP, umakyat na sa mahigit 700, 5 lugar sa Metro Manila kabilang sa areas of concern. Department of Health, hihilingin na ang tulong ng PNP, BFP at mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang measles outbreak. Miyembro ng Abu Sayyaf na sangkot sa kidnapping at pambobomba na aresto sa Maynila. 90 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Ninoy Aquino International Airport. Magandang umaga. Good morning, Kuya. Good morning. Nice to see you too. And it's a very nice day today. Today is Wednesday. Wala mo, talagang midweek na naman. Anong petsa? February 13 na, Kuya. Tinignan ko pa, di ba? February 13, no? Kaya ba, diba? Hindi siya pula. Di kahapon, kung ano-ano mga napagkikita. Tsaka namamahal na naman ang bulaklak. Una po sa ating mga balita at 4:50 in the morning, naglipa na sa unang araw ng kampanya ang mga poster at tarpaulin ng mga kandidato na iligal na nakakabit sa mga puno
poste at kawad ng kuryente. At muli naman nagbabala ang Commission on Elections na posibleng madisqualify ang mga kandidato na lalabag sa patakaran ng wastong pangangampanya. Yan ang ulat ni John Nano. Nagsimula na ang unang araw ng kampanya para sa mga tumatakbo sa pagkasenador at party list group. Dahil dito, kaliwat ka ng mga poster at tarpaulin ang naglipana na naman sa mga kalsada upang maipakilala ng mga kandidato ang kanilang sarili sa mga botante. Sa kabila ng paalala ng Commission on Elections, marami pa rin ang mga pasaway na kandidato na nagkakabit ng mga campaign materials sa ipinagbabawal na mga lugar. Sa pag-iikot ng UNTV News Team, tumambad ang samot-saring mga poster at tarpaulin ng mga kandidato. Sakaling ito sa Banawe Avenue sa Quezon City, nagmistulang mga banderita sa pista ang mga nakasabit na poster at tarpaulin sa mismong kawad ng kuryente. Ilang naglalakihang tarpaulin rin ang nadatna ng team na nakakabit sa mga poste ng kuryente at footbridge ng MMDA. Ang iba naman ipinako sa punong kahoy ang kanilang mga poster habang ang iba nakatali sa mga tricycle. Nagkalat rin ang mga naglalakihang tarpaulin na labag sa itinakdang sukat ng COMELEC. Bagaman senatorial at party list group pa lamang ang pinapayagang mangampanya sa ngayon, may ilang local candidates na rin ang maagang nagpaskil ng kanilang mga poster at tarpaulin. Muling nagbabala ang COMELEC na posibleng maharap sa disqualification ang mga kandidato na lalabag sa Fair Elections Act. Pag ang election offense ang parusa, as always, imprisonment of up to 6 years, a fine, and disqualification. Kaugnay nito, hinikayat naman ng COMELEC ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan ang sari-saring paglabag sa pangangampanya sa pamamagitan ng social media. Gamit ang hashtag na sumbong sa COMELEC, maaaring ipaabot ang report sa pamamagitan ng Facebook, Twitter at Instagram. Maaari ring magpadala ng email sa talktocomelec@gmail.com. Kinakailangan lamang na kunan ng picture ang poster o tarpaulin, eksaktong lokasyon kung saan ito nakakabit at ilagay kung oversize o misplace ang materyales. Over the next few days, magtutuloy-tuloy yung proseso na yan hanggang sa makapag-file tayo ng mga complaint laban sa mga violators. Kaya nga pinapaalalahanan natin, ngayon palang baklasin nyo na. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umakyat na sa mahigit 700 na idineklarang election hotspots ng PNP habang papalapit ang halalan. Samantala, 5 lugar naman sa Metro Manila ang kabilang sa areas of concern. Para po sa iba pang detalye, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Ilabas na ng Philippine National Police ang listahan ng mga kabilang sa election hotspot. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, umakyat na ito sa 701 kung saan 223 dito ang nasa yellow concern na ang ibig sabihin ay may insidente ng patayan noong mga nakaraang halalan. 382 naman ang kabilang sa areas of immediate concern o orange category na nangangahulugan na may presensya ng NPA, ASG, BIFF, MNLF at MILF. Mula naman sa huling bilang na 19 ay umakyat sa 74 ang nasa ilalim ng election grave concern o color red na nangangahulugan na mayroong naganap na patayan noong nakaraang eleksyon at presensya ng mga terrorist group. At 2 ang nasa ilalim ng COMELEC control. This is based on the parameters that were given by the COMELEC. Unang-una, yung may presence of intense political rivalry at saka presence ng threat doon by the CPP, NPA and other threat groups. Ang 74 na nasa grave concern o color red ay kinabibilangan ng ARMM na mayroong 27, Bicol Region na mayroong 19, may tig-7 ang Calabarzon at Western Mindanao, tig-6 naman ang Mimaropa at Western Visayas, 5 sa Northern Mindanao, tig-4 ang Soc-Sargen at Cordillera, 3 sa Eastern Visayas, tig-2 ang Central Luzon at Davao Region at tig-1 ang Caraga at Cagayan Valley, habang wala namang lugar sa Metro Manila at Ilocos Region na kabilang sa red color. With the changes in the hotspots, now we will have to probably check on the deployment of our personnel. Dahil dito dumami, then we have to realign our personnel also with this data and with this decision by the COMELEC, then we have to realign our deployment also dito. Sinabi pa ni Chief PNP, ang Cotabato City at Daraga Albay pa rin ang nasa ilalim ng COMELEC control. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines.
4:55 na po ng umaga, hihilingin na rin ng Department of Health ang tulong mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at local government officials upang mapigilan ang measles outbreak. Yan namin natin ang detalye mula kay Sherwin Kulubong. Nasa 300 mga batang nabigyan ng bakuna sa tigdas sa isinagawang mass immunization ng Department of Health Region 4A kahapon. Isinagawa ito sa isang fast food chain sa bayan ng Binyan, Laguna upang mas maraming maengganyo na magpabakuna ng kanilang mga anak. Tulad na lamang ni Cecil Alzona na sinamantala na ang pagbabakuna sa kanyang apo nang malaman ang naturang programa dahil sa pangamba na rin sa measles outbreak. Kain lang kami dito. Kaya nabalitaan namin merong bakuna rito. Pinaturukan na namin siya. Sa tala ng DOH-4A, 4 na ang nasawi sa Laguna ngayong taon dahil sa sakit na tigdas. 3 rito ay mula sa syudad ng Binyan. Kaya napaka-importante na magpabakuna tayo lahat ng mga bata mabakunahan 6 months hanggang 59 months. Binaba natin sa 6 months, dapat 9 months. Binaba natin dahil itong kampanya para dito sa outbreak natin. Nakatakda namang kausapin ng DOH ang mga lokal na opisyal, mga pulis at mga opisyal ng Bureau of Fire Protection sa binuo nilang task force tigdas sa rehiyon upang mapigilan ang paglaganap nito. Magkakaroon kami ng emergency meeting with the municipal health officers. Itatayo na namin yung cluster na task force para magtulong-tulong lalo na yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi maabot. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Laguna. Naaresto sa Ermita, Maynila ang wanted na miyembro ng Abu Sayyaf na sangkot sa kidnapping incident sa Basilan noong 2001 at pambobomba sa bus terminal sa Kidapawan, South Cotabato noong 2002. Yan naman ang ulat sa atin ni Lea Ilagan. Sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Basilan Regional Trial Court Judge Leo J. Principe noon pang January 2008, naaresto ng mga tauhan ng NCRPO at AFP ang Abu Sayyaf member na responsable sa pangingidnap sa 15 tauhan ng Golden Harvest Plantation noong 2001. Si Abdurrahman Dayung na may mga alias na Bisnar Salabudin at Abu Talha ay nahuli sa MH Del Pilar, Padre Paura, Ermita, Maynila noong Linggo. Base sa investigasyon, sangkot din si Dayung sa Kidapawan Bus Terminal bombing noong October 10, 2002 na ikinamatay ng 7 at ikinasugat ng 24 na iba pa. Ayon kay NCRPO Director Guillermo Eliazar, nagtatago si Dayung sa Ermita at nagtatrabaho na bilang welder. Na-monitor natin na umiikot pupunta sa ibang mga kasamahan niya dito. Ang pagkakahuli natin sa kanya ay offshoot nung ating arrest ng isang kasamahan niya last December before traslasyon. Tuloy naman ang investigasyon ng NCRPO kung sino pa ang kasamahan ni Dayung dito sa Metro Manila. Dagdag ni Eliazar, walang dapat na ikabahala ang publiko kung may nahuhuli mang Abu Sayyaf sa Metro Manila. Ang Abu Sayyaf kasi, meron kasi ng mga inactive, merong active, di ba? At merong iba naman, sympathizer supporters. In the case of dun sa na-aresto natin, right now, dinidetermine natin kung siya ba ay active member. Kasi ang base naman ng arrest natin sa kanya is yung warrant of arrest niya for the case that has happened long time ago. Si Dayung ay kabilang sa mga tauhan ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Nasabat naman ng mga tauhan ng NAIA Customs ang mahigit 13 kilo ng shabu na itinago sa mga car muffler. Inihanda na ng mga otoridad ng mga reklamong isasampa laban sa consignee at mga sangkot sa naturang shabu shipment. Para sa detalye narito si Nel Maribuhok. Itinurn over kahapon ng NAIA Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency na nadiskubre nilang 26 na paketa ng shabu na nakasilid sa mga muffler ng sasakyan. May kabuuan nitong timbang na 13 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 70 milyong piso. Base sa record, ang packages ay naglalaman ng auto parts at idineklara na nagkakahalaga ng $500. Nagmula pa ang shipments sa California, USA. Natuklasan ito ng NAIA Customs matapos ang isinagawang physical examination ng naturang shipment sa DHL warehouse. Doon din nagduda yung examiner natin sa weight niya.
Hindi na tinukoy kung sino ang consignee ng kargamento. Hindi rin lumutang ang recipient o tatanggap ng naturang kontrabando. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakatunog ang mga ito na nabisto na ang nilalaman ng mga muffler. Ngunit sa kasalukuyan ay inihahanda na ang reklamong ihahaing laban sa consignee at mga sangkot sa iligal na kargamento. We'll be filing charges po dun sa consignee and hopefully lumabas yung warrant of arrest para makapag launch tayo ng isa pang operation para sa consignee. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Lagot ka. Oh, lagot ka, Herbert Bautista. Oh. Ang sinasabi mo? Yung reklamo mo? Na nasa loob na ng subdivision, nagwawang-wang pa? Ha? Palagaw. Ginit-git ka pa? Oo. Talaga ito si Bistik ko. Kaya mo, konting panahon na lang ang pagiging mayor niyan. Pinagbibigyan na. Oh, pagbigyan mo na. Oh. Hindi kasi ako, hindi lang naman siya kasi may marami din mga politiko na gano'n na nasa loob na ng subdivision, magwawangwang pa. Diba? Ano pa bang gusto mong gawin? Nandun na, alas 9 na 9:30 ng gabi. Oh, yan. Diba? Kaya Unless ikaw, may emergency. kaya ikaw, mayor. Kung mo na gagawin ulit yan, ha? Baguhin mo na yan. Bad yan. Lagot ka. Papalo ka. Lagot ka. Oh, pundahan na tayo. It's 5:01 na po in the morning. Take it away. Maraming salamat. Nagsimula na kahapon ang campaign period sa mga kumakandidato sa national level. Ang mga tumatakbong senador sa ilalim ng hugpong ng Pagbabago Coalition sa pangunguna ni Davao City Mayor Sara Duterte sa San Fernando, Pampanga, unang nangampanya. Si Leslie Huidem may ulat. Libo-libong mga kabalen ang nagtungo sa City of San Fernando, Pampanga para sa pangangampanya ng senatorial candidates ng hugpong ng pagbabago sa unang araw ng campaign period para sa national positions. Ang hugpong ay isang regional political party na itinatag sa pangunguna ni Davao City Mayor Sara Duterte. 13 kandidato sa pagkasenador ang dadalhin ng coalition kahit pa 12 pwesto lamang ang pinaglalabanan sa Senado. Merong mga senator candidates na lumapit at nagpatulong para maghanap ng mga kaibigan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So naisip namin na tulungan sila dahil nakikita namin na tutulong din sila sa administrasyon ni President Duterte. Ayon kay Mayor Sara Duterte, bagamat may pressure dahil sa mga kalaban, sigurado naman siya sa magandang record at magandang naiambag sa bansa ng kanilang mga kandidato. Well, hopefully, naniniwala naman sila lahat sa gustong mangyari. Nating lahat na positive change, no? And nakikita nila yon sa sinusubukan na gawin ni President Duterte. Kasama sa senatorial candidates na nagtungo dito sa Pampanga, sina Senator Cynthia Villar, Taguig Representative Pia Cayetano, Retired General Ronald Bato de la Rosa, Senator J.V. Ejercito, former Special Assistant to the President Bongo, dating Senador Bong Revilla Jr., Jinggoy Estrada, Congressman Dong Mangundadatu, Attorney Francis Tolentino, Senator Sani Angara at Ilocos Norte Governor Amy Marcos. Tayo naman po ay nagpapasalamat sa hugpong kasi sila po ang namili kung sino ang i-endorse nila at tayo nagpapasalamat sa kanila kasi in-endorse tayo. Unang binisita ng hugpong ang Pampanga dahil dito nakakuha ng malaking boto si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 presidential elections na labas sa kanyang baluarte. 13. Napansin mo, Jegs, yung mga kandidato nila, merong hawak na parang ganito. Papel. Ano, tapos binabasa. Di ba script na Ay, sorry po. Pero napansin ko na, parang may script na binabasa. Baka may bullet point. Baka makalimutan kasi sabihin. Ito yung topic mo. Baka iba yung topic. Baka program lineup. No? Baka kasi yung kabilang kandidato makuha yung plataforma ng kabila. Baka share sila. Baka 13. Saka sobra ha. 13. Magandang tactic yun. Diba para siguradong may ano. Merong reserba. May reserba. Tsaka talagang kahit may malaglag sa kanilang isa sa 12, may pang 13 pa na... Talaga. Hindi kaya naman yung iba ay kulang. Baka doon naman ipapasok. Yung kabila kulang. Pupunuan yung kabila. 8, kabila 13.
Magandang strategy yan Kulang. Tingnan natin anong mas maganda, yung kulang o yung medyo sobra. Kanya-kanya strategy, ha? Oo. Mahirap dyan. Baka ako, ang pumasok yung mga independyente. Kasi sabi nila, changes eh. Pero yung mga nando doon, yung mga luma ng mga senador, yung bata, yung Both mga... sides, medyo Pero yung Pampanga, baluarte pala nila yun. kasi, pinuntahan nila, no? kay GMA kasi yun yung baluarte GMA yun. Kay GMA yun. Kaya nga halos karamihan tao ni GMA nakapwesto eh. Sabagay, Malaking boto nakuha sa Pampanga. Kasi yung kabila naman, Caloocan at Kasi ba na, Caloocan naman. Ando naman si Erese. Oo. Kaya nag-house to house naman sila ron sa Caloocan. Wow. Ikaw, Manny, saan ka nangampanya? Ako, doon sa Pampanga, siyempre. Pampanga ako natira eh. Kala ko ba sa Jensan ka? Kaya pala maaga ang uwi ka, Kaya pala maaga uwi niya yesterday. Nangampanya pala to. Okay. Flawless. Lipat. Election fever na. Election fever na. Tuloy lansana na ang kampanya. Election fever na. Election fever na. Oy, pinag-uusapan nyo na yung election dyan. Kami din dito. Good morning. Oy, Good morning. Good morning. Good morning, Kuya. Nabanggit nila, simula na nga ng ating election campaign period, no? Simula kahapon para dun sa mga senatorial balls tsaka mga party list, di ba? Ito naman kasi, nag-ikot naman sa mga bahay-bahay sa Caloocan City ang 7 senatorial candidates ng oposisyon. Ayon sa grupo, panahon na para pakinggan ang hinaing ng taong bayan na anilay nakaligtaan ng kasalukuyang administrasyon. Pakinggan natin ang buong detalye mula kay Grace Casin. Sa pag-iikot ng mga senatorial candidate ng oposisyon, tinanong nila ang publiko kung ano sa tingin nila ang dapat bigyan ng pansin ng mga bagong manunungkulan sa bansa. Ibang-iba ito sa tradisyonal na ginagawa ng mga partido sa unang araw ng campaign period. Panahon na umano para pakinggan ng publiko. Ay ito pong 8 Diretso, ang taong bayan po, ang mga volunteers natin, ang mga pinapakinggan nating taong bayan, sila po yung nauuna. Hindi po ang kandidato ang nauuna. Kabilang sa opposition coalition ay sina Senator Bam Aquino, Magdalo Party List Representative Gary Alejano, dating Deputy Speaker Erin Tanyada, Election Lawyer Romy Macalintal, dating Solicitor General Florin Hilbay, dating miyembro ng Bangsamoro Transition Commission Samira Gutok at dating DILG Secretary Mar Rojas. Hindi nakasama ng grupo si Rojas dahil tradisyonal umano nitong ginagawa ang unang araw ng kampanya sa Capiz. Tinanggi naman nila ang issue na hindi united ang kanilang grupo. We will have several opportunities for him to join us again. So mangyayari talaga, kahit ako nung ako'y tumakbo noong 2016, meron talagang mga panahon na hindi ako nakakasama sa slate. That's how it is. Pinili ng grupo na isagawa ang unang araw ng kampanya sa Caloocan City dahil sa lugar na ito naitala ang pinakamaraming bilang ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ayon sa opposition coalition, ang 2019 election ay referendum sa Duterte administration. There have been so many victims of EJ case in the Kamanaba area. Tuloy-tuloy pa rin ang patayan. Kabilang sa mga plataforma ng opposition coalition ay ang pagbibigay ng pansin sa edukasyon, kababaihan, seguridad, hustisya, senior citizen, magsasaka, ekonomiya at soberanya ng bansa. Isasagawa ng grupo ang grand launching ng opposition coalition sa Naga City. Yan yung 8 diretso yan eh. Pero isa lang yung wala sa kanila, si former DILG Secretary Mar Rojas. Nag-ipot sa Capiz kahapon, diba? Kaya tuloy sinasabihan siya is distancing himself from Hindi liberal naman daw, party. they respect that. They have their own individuality when it comes to the campaign. Tapos meron ako nabasa dahil 8 nga sila, 8 diretso, diba? Meron silang 8-point program doon sa campaign nila. Kasama na dyan yung Pantawid Pamilya Program, yung pagkakaroon ng trabaho. Hindi, dinidiscuss, parang pagkakaroon ng trabaho dun sa mga after makagraduate, ganyan. Tapos yung iba is yung ma-improve yung economic sector ng ating bansa. So, ano yan eh, per person ata meron silang main goal dun sa kanilang grupo na yon, yung 8 diretso na yan. So,
So, Sa lugar nga namin, kahapon, ang ingay na, di ba? Nagpahinga si Kikay kasi masakit. Kala ko nangampanya ka din kahapon. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Nagulat ako. Akala ko yung mga basurero nangongolekta. Yun Nag-iingay pala, na ito yung mga pala. nagro-ronda na. Oo, yung mga Sa speaker village na namin, iboto bawal sa yan. eleksyon. Uy, pwede ka na rin magsumbong, di ba, di Tata Ray, dun sa Oo. mga, yung mga out of place Oo. na mga election paraphernalias. O kaya yung mas mga malaki. Oversize, yung ganyan. Merong ano yan eh, merong guidelines ang COMELEC, tapos hashtag sumbong COMELEC. Pero, pwedeng anonymous lang naman yung... Hindi nila malalaman kung sino yung nagreklamo. sa limited na Marami yung kasi oras mga ng epal na guestings nila, di ba? Eh, may sinabi noon sino ba? Si Grace ba? Si Aiko yung nag-report patungkol doon sa limited na oras na lamang. Si Director James Jimenez. Yes, di ba, kahapon. COMELEC. Meron na akong kakilala, nirereklamo niya kasi pagkaaga-aga daw, meron daw mga bumubulyaw na nangangampanya, nakakagambala Nanggigising. daw. Maaari daw ba ireklamo yun o wala ka nang magagawa? Kasi oras naman talaga Hindi ko ng alam. kampanya. Siguro Pag wala magagawa. nabubula Oo, si gusto ko malaman yan. Kasi yung friend ko talagang nababahala siya. Yun daw ang nagsisilbing alarm clock niya. Pero ito speaking of elections pa rin, dahil hindi lalapit sa mga religious groups si Pangulong Rodrigo Duterte upang hingin ang suporta sa mga ine-endorsong kandidato ayon sa Malacanang. Alamin natin ang buong detalye sa balita ni Rosalie Cos. Iginiit ng Malacanang na hindi kailanman lumapit si Pangulong Rodrigo Duterte sa anumang religious groups upang hingi ng suporta sa kandidatura noong alkalde pa lamang siya sa Davao City at nang tumakbo siya sa pagkapresidente noong 2016. Kaya hindi rin dapat asahang lalapit ang punong ehekutibo upang hingi ng suporta ng mga ito sa ine-endorso niyang mga kandidato para sa 2019 midterm elections. I don't think. Wala, hindi naman. The president never asked help from any specific religion. What he does is he expresses himself and he tells us why he's doing this and that. Samantala, upang matiyak naman na magiging maayos, mapayapa at tapat ang magiging halalan sa Mayo, umapela ang Malacanang sa mga kandidato sa 2019 midterm elections na sundin ang mga panuntunan sa halalan. Certainly, we've been always, every government, every administration always appeal to all the candidates to strictly observe the election laws. We have to have a clean, honest, fair, credible elections. Sa uli, tiniyak ng palasyo na hindi naman gagamit ng government source si Pangulong Duterte sa pag-eendorso ng mga kandidato at simpleng verbal endorsement lang ang gagawin ng punong ehekutibo. Samantala, kung may mananalo namang opposition candidate sa halalan, paniwala ng Malacanang, hindi ito nangangahulugang walang silbi ang endorsement power ng punong ehekutibo. It only means that when opposition candidates win, it is an expression of the electorate telling them that we're putting you there to cooperate with this administration because we believe in this presidency and not you to destabilize it. Hindi daw lalapit sa mga religious group. Pero Kasi ito nauso yan. ito nga, Tita Angel, na-mention, may mga nagsasabi kasi na nag-courtesy call daw sila sa isang religious group. Oo Pero nga, ito, sabi sa yes. isang artikulo, si Pangulo daw tsaka si Sap Bongo pumunta lamang doon para bumati daw ng happy birthday. Oo, yun ang bakit, sabi nila. bakit kailangan pa pumunta para bumati? Pwede mo naman i-text na lang. Well, kanya-kanyang ano yan. Pero yun nga, kasi usually, nagiging parang, di ba, Tata Ray, tradisyon Utang na na loob. yun. Tradisyon na yan. Kakaroon ng Tradisyon ba? Yung parang gawain na before pa. Na yung mga Nagpaparamdam. politiko pumupunta sa mga kabi-kabilang religious group para humingi ng suporta. Kasi most of the, like, specific dun sa isang kilala natin na religious group, block voting sila. Diba? Daw. Kaya, daw, allegedly. Kaya, yung mga politiko, talagang humihingi sila ng suporta doon sa ano. Yun yung nagiging kalakaran. Pero may kapalit kasi, yun kasi yung problema, sinasabi. loob. Nagkakaroon ng talaga ng gapangan sa mga posisyon sa gobyerno. Marami tayo na-encounter na mga, siyempre, nagbibid tayo sa labas, nagko-cover tayo. May mga posisyon talaga ng gobyerno sa mga nakaraang administrasyon, ang mga nakalagay ay yung religious group na nilapitan nung nanalong
Nagsisilbing utang na loob. Parang gano'n. Saka pag may nagawa silang something, lusot agad kapag pabor sa kanila yung sinuportahan. At saka kung namamanipula na nila kung ano yung papabor dun sa kanilang religious group o kung sa kanilang, parang mahirap nga tawagin, religious group ba yung mga gano'n? Oo. Mga Pero paano ginagawa, ba yan? masama, ano? Marami akong mga kaibigan na pag-uusapan namin kasi to kapag nakikita kami. Kapag, for example, itong isang politiko na ito lumapit sa isang religious group, ano ba ang mangyayari? Mag-aabot ba sila ng pera? O We don't know. meron We lang don't know kapalit? what's happening. Meron yan, Don't know. May under the table? Binabalitaan ako niyan, humingi dun sa kabila. Tapos humingi dun sa kabila. Doble cara. Oo. Dalawang Baka may ex-deal sila. Oo, talagang kami gano'n. May Humingi dun sa ex-deal. kabila, lumapit yung isa, humingi dun sa kabila. Yun. Pero kung totoo nga na hindi sila lalapit sa mga religious, at I think it's high time na talaga na hindi gawin yan ng mga politiko, di ba? I think that's a start. Dahil hindi naman talaga kailangan pa ng mga suporta. Dahil kung alam mong, let's say for example, talagang qualified, deserving itong isang kandidato na manalo, na maglingkod sa bayan mo, then you vote for it. You vote for that person, for that politician. Diba? Kung ayaw mo, di wag. Ang matindi pa dyan yung member na pag daw hindi mo binoto yung inendorso nung kanilang leader, titiwalag ka dun sa, alisin ka dun sa samahan. Ano yan? Alam nila? Alam nung mga leader ng grupo na ito na yung mga binoto ng mga But that's members. your right Meron, to para choose. meron silang ganun. Paano nila na ano? May Meron ano ba silang sila? naka-assign Di ba ata dapat na... napagbubuto ka Taga-check. anonymous, di ba? Ano ba tawag dun sa... Meron silang Poll checker. insider Oo, na taga-check poll watcher, doon. para may kanya-kanya silang poll watcher. Para malaman May nila yun ang kanya-kanyang sinulat. ano yun Oo. Masyadong matrabaho yun, ha? Kung merong marami kong mga partisipante, lahat yan titingnan mo, ito binoto si ganyan, binoto si Tapos ganyan. Para ka Ayun na namang rin. walang sariling pag-iisip Diba? kapag para ka ng robot nun kapag sinunod mo lang yun. Tapos Sasabihin pagka- sa'yo, diba? Oo, tapos pagka ganitong mga panahon, kapag mga election dyan na rin, nagkakalat na rin yung mga vote buying. Ay, naku. Diba? Sa mga iba't ibang lugar. Kaya yung ating appeal sa ating mga botante, I think ano naman tayo na diba? Na dapat maging matalino na tayo sa ating pagboto, hindi porke tayo ay binigyan ng pera or dahil ba gwapo or macho ang O isang dahil kandidato, artista. 'di ba? At iboboto mo na siya. Nakapagpa-selfie ka lang, binoto mo na. Meron yang nakalimutan ko sino guest na yun ni Kuya nung sa GIS ng mga nakakaraan. Ang ginagawa daw ng mga kandidato, hindi na ginagawa yung programa sa mga constituent sa nasasakupan nila. Ang ginagawa na lang nila, binibigyan na lang ng personal na pakinabang or pera yung mga para sila iboto. Pero, hindi na wala na yung mga programa o bigyan na lang kita ng pera para maramdaman mo na ako yung Hanggang Ako yung kailan lang ba nararapan. yan, yung perang yan? Hanggang Meron nga sa kailan ka ibang lang mga dyan lugar, mabubuhay? like sa mga provinces. Kasi dyan sa provinces, diba, mahilig talaga yung mga constituents nila. At kakatok yan dun sa mga politician, ganyan. Meron isang incident kasi before na, as in, hindi pa siya talaga kumakandidato at that time. Tapos, kapag may mga namamatay doon sa area na yun, siya yung nagpapalibing, magbayad ng mga burial expenses. Para makilala ganyan. siya. Tapos in the end, kakandidato pala siya. Kaya pala ginagawa niya yun. May hidden agenda pala. Kailangan maging matalino tayo sa pagpili ng ating. Alam ko may mga may mga guidelines tayo dyan. Pero mamaya pag-usapan natin kung ano-ano yung mga pwede nating gawin para maging matalino tayo sa ating pagboto sa pagpili ng mga iluluklok natin sa gobyerno. Pero ito, pinili ko na talaga na dyan sila sa Daniels. Na magbalita. Diba? Si Tita Beth and saka si Tito Jeco. Meron ako isi-share na alala ko lang natawa ko, Jego. Tita Angel, maalala mo yung kasi di ba pagka-election, iba't iba talaga yung mga, the style ng kanilang pagpapapansin. of course. Maalala mo yung may nakalagay sa kabaong, donated by, pang politiko? Diba? Maalala mo yun? Meron nga, namigay Pero yung hiniram lang pala yung sapatos, kabaong. diba? Oo, sapatos, correct. Pero ito, di ba kakaiba? Talagang pinag-isipang mabuti. Sa kabaong talaga nakalagay yung pangalan. Magulat ka kung hiram lang yung kabaon. Tapos every time na may mamamatay, yun yung kabaon ginagamit. O, ganun, di ba? Oo, di ba? Rent a kabaong. Donated by, Yung ganun. mga kinikremate, di ba? Oo, rent lang. Akala ko mga tent lang ang nilalagay.
na Correct. donated by the honorable. Meron pa nga buy one, take Honorable. one eh. Di ba, mga tipong ano. Iba-iba talaga ang mga ginagawa ng mga kandidato para mapansin at Oo. para maboto sila. May iba nga, jingle pa lang, pansin na pansin Ay, na. di ba nga si Alam nyo yan. Pacheco, di ba? Jingle pa lang, di ba? Gusto ko malaman kung tatakbo siya, di ba? Si Pepe. Ano? O, sige na, wag na yan. Magbalita muna tayo. Ha? Thank you so much sa inyo dyan. Good morning, Okay. Tito Jack. Good morning, Kuya. O, yan. O, bago natin puntahan yung mga balita sa labas ng bansa, Tito Jegs, usapan muna ng halalan. Dito muna tayo, ha? Dahil bumuo na ng contingency plan ang COMELEC Bacolod at Bacolod City Police Office para sa midterm elections ngayong o sa buwan ng Mayo. Alamin natin ang detalye sa report ni Lalaine Moreno. Noong nakaraang halalan, ilang mga election-related incidents ang naitala ng COMELEC Bacolod. Isa na rito ang failure of transmission ng vote counting machines at pagkakagulo ng mga supporters sa canvassing area. Kaya naman bumuo na ng contingency plan ang COMELEC katuwang ang Bacolod City Police Office upang wag nang maulit ang mga katulad na pangyayari. Nais matiyak ng COMELEC at PNP na maging mapayapa at matagumpay ang darating na halalan. Kung may mga scenario na mga musini, hapos na lang mag-address ang problem. So no need ka na magpanumdum pa bla. Kung may contingency plan niya, ma-open na lang. 10 mga senaryo ang tinukoy ng COMELEC at pulis na posibleng mangyayari sa halalan. Isa na rito ang pambobomba, ambush, ballot box snatching, mechanical failure of vehicle at technical failure na VCM sa pre-election. Habang sa araw naman ng eleksyon, ang power failure, technical failure na VCM, shooting incident, protest rally at assassinations ng mga kandidatong nanalo naman kapag natapos na ang botohan. Ayon sa COMELEC, kailangan nila ang tulong ng PNP sa pag-secure ng mga election paraphernalias, maghatid at mag-deliver ng mga vote counting machines at magbabantay sa mga canvassing area upang maiwasan ang panggugulo ng mga supporters. Sa ngayon, draft pa lang ang natapos sa binuong contingency plan at inaasahang matatapos ito pagkatapos ng ilang mga pagtitipon. Ito ang magiging batayan ng COMELEC at PNP sa kanilang ipapatupad na seguridad sa halalan. Tiniyak naman ng PNP na tutulong sila sa kampanya ng COMELEC. 2 pulis ang ide-deploy sa bawat polling centers. So that's why we come up sa contingency para ma-situate natin nga for this coming election, why isang may matabong ang major incident sa diri sa Bacolod man. Sa Bacolod City, umaabot sa 312,000 ang registered voters, 45 ang polling centers at 392 naman ang clustered precincts. Oh, yan. At least, Jego, natututo sila dun sa mga nakaraang mga experiences nila, no? Sa mga most cities and provinces naman, lahat sila may contingency. Oo. Pero iba-iba daw kasi depende kung anong code ng COMELEC. Yes. Diba, May red, orange, orange. yellow. So, ito yung mga mas mahigpit ang mga labanan sa babae. Ito sa mga local, di ba? Mas madugo daw yung Mas local. madugo ang local, mas maraming napapatay, di ba? O pinapatay, Kasi di ba? family politics yun. Yes, Oo. So it's really very good na hindi lang AFP, hindi lang PNP, hindi lang COMELEC, that nagtutulong-tulong talaga sila for safer at saka mas maayos na halalan, especially this coming May 2019. Oo, Straight. kasi midterms di ba? Oo. Midterm election, oo. Tsaka ano mo, 'di ba, ang dami ng mga pinatay, 'di ba, ng mga Hindi pa nag-start. kampanya, hindi pa Oo. nag-start yung campaign period, pero medyo madugo na dun sa mga ibang mga lugar. Di ba Tsaka sila- ang maganda rin na na-identify nila yung mention mo nga kanina na yung color coding nila, Oo. red Kahit yung mga places color. na unexpected na may gulo, like for example, QC, di ba? Yung si Kapitana. Oo. Diba? Hindi Correct. naman na-expect ng tao na mangyari sa QC ang ganyan. Although meron naman, pero it's not common. So at least prepared ang mga, let's see kung ano yung plans ng ibang city. Correct. Kung ano yung preparations nila. And as early as now na ang ano pa lang yung for national elections pa lang nag-umpisa ang campaign period, nagre-ready na rin sila. Lapit na lang. Oo. Diba ngayon, Feb 13. Oo. Sana mas konti ngayon yung maitala, or sana nga wala na kung kaya, no, ng mga patayan and other election-related crimes. Okay. 21 flights ng China Airlines ang kanselado ngayong araw dahil sa patuloy na strike ng mga piloto nito. Live mula sa Taiwan, si Amiel Pascual. Yes, Amiel, go ahead.
Good morning, Diego, at syempre good morning kay Kuya Daniel at sa ating mga kasangbahay. Umabot na sa 5 araw ang isinasagawang strike ng mga piloto ng China Airlines na nagsimula pa noong Biyernes. Overwork o sobrang pagtatrabaho ang isa sa mga ipinaglalaban ng mga piloto ng China Airlines ayon sa Taoyuan Union of Pilots. Subalit makalipas ang ilang pag-uusap at negosasyon ay tila wala pa rin nare-resolba ang magkabilang panig. Dahil dito ay mahigit na 100 flights na ang nakansela at libu-libong mga pasahero naman ang naapektuhan kabilang ang ilan sa ating mga kababayan. Samantala 21 outbound at inbound flights naman ang kanselado ngayong araw at tinatayang panibagong 3,000 mga pasahero ang maaaberya. Nangako naman ng compensation at assistance ang China Airlines sa libu-libong pasahero na maapektuhan. Diego, kaninang alauna ng madaling araw ay isang panibagong pag-uusap ang isinasagawa sa pagitan ng China Airlines at mga piloto nito at inaasahang tatagal ito ng 8 oras ayon sa local report. Diego? Yes, Amiel, lahat ng piloto ng China Airlines ay membro ng union, no? Hindi sila lahat, Diego, ay membro ng union. Ayon doon sa local report ay nasa 40% o aabot sa nasa 4,000 mga piloto ang mga sumali nga dito sa strike kasama yung ilang mga empleyado at mga supporters ng union. Kaya meron pa rin namang mga ilang biyahe o majority pa rin naman ng biyahe ng China Airlines ay tuloy-tuloy. Subalit malaking pinsala nga dito sa maraming mga biyahero dahil katatapos lamang ng Lunar New Year ng holiday. Kaya marami ang naaberya dito sa Taiwan dahil nga dito sa ginagawang strike. 40% ng mga piloto ay member ng union. So that means na 40% ng halos ng flights ay paralyzed. Ano yan? Yung ibang remaining 60% nagko-compensate pag short distance, nagdo-double time sa usually ang ginagawa kahit sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga carriers natin nagdo-double time. Wala tayong nakuhang ganong report, Diego, pero isa nga sa kanilang mga ipinaglalaban yung pagiging overwork o sobrang fatigue sa trabaho dahil nga sa kakulangan ng piloto. Ayon doon sa mga inirereklamo nga ng mga piloto ay sobra-sobra sa oras ng trabaho ang binibigay sa kanila ng China Airlines. Kaya nga sila nakikipaglaban on behalf nga ng ibang mga piloto. Pero ang isa sa mga alam natin na ginagawa ngayon ng China Airlines ay binibigyan nila ng monetary compensation nga maximum ng $250 yung mga pasahero na naapektuhan at lalo naman yung mga hindi taga rito sa Taiwan ay binibigyan nila ng hotel at saka mga food assistance at yung iba naman ay pwede silang mag-refund o mag-rebook sa pamamagitan ng website. Yan ang sinasabi ng China Airlines. Yan. So, teka lang $250 per per passenger. Tapos yung mga piloto Maximum per passenger. Per passenger. Tsaka mga piloto hinihingi nila increase sweldo or decrease sa load. Ang hinihingi nila ay decrease doon sa load ng kanilang pagtatrabaho. Na humihingi sila kasi base nga doon sa kanilang pinipetisyon na bawasan yung oras ng kanilang pagtatrabaho. Alright. Sige. Maraming salamat, Amiel Pascual, live mula sa Taiwan. Decrease sa load. Hindi sila humingi ng decrease sa sweldo. Oo, sa sobrang So siguro kahit dagdagan pa ng China Airlines yung sweldo, gusto pa rin nila yung decrease na load pa rin. Oo. Sobra, siguro fatigue talagang sobra-sobra yung dami ng flights na Baka isang piloto yan, multiple round trips pa yan. Naku, napakahirap din naman. Hindi rin naman productive kapag gano'n. Hindi, tsaka buhay ng tao nakasalalay dyan. Exactly. Oo. Dito muna tayo, Diego, kasi kanselado na po ang biyahe ng mga eroplano at klase sa mga eskwelahan sa ilang estado ng Amerika at bahagi ng Canada dahil sa pananalasa ng winter storm. Naku po. Alamin natin ang details kay Cherry Pama live sa New York, USA. Cherry, good morning sa amin. Malamig na umaga sa inyo dyan. Gabi na. Hapon. Tama, Beth, malamig na umaga. Good morning, Kuya, at sa ating mga kasambahay. Beth, ngayong araw, isang winter storm warning ang ibinaba para sa ilang mga estado dito sa US
at pati na din sa Southern Ontario, Canada. Wala namang klase sa mga ilang universities at colleges dito sa New York dahil sa winter storm na maranasan buong maghapon. Makakaranas ng halos 3 to 6 inches or 7 to 15 centimeters ng snow ang north at west parts ng estado. Halos 1 to 3 inches or 2 to 7 centimeters sa central at southern New Jersey at Long Island. Habang nagdeklara naman ng state of emergency si Governor Phil Murphy ng New Jersey sa buong estado. Beth, apektado din ng Southern Canada ng winter storm at inaasahang aabot sa 15 centimeters hanggang 25 centimeters ang babagsak na snow at may kasama pa itong ice pellets. Mararanasan din ang malakas na hangin na aabot ng 70 kilometers per hour. Beth, pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa madulas ang daan at reduced visibility. Gayon din ang mga commuters ay pinapayuhan na huwag nang magbiyahe kung hindi kinakailangan dahil inaasahang magkakaroon ng delay sa mga public transportation. Beth, daan-daang mga flights na din ang kansilado mula kagabi at estimated 4,000 na ito at sa mga airports sa Toronto at New York at nagkaroon din ng mga cancellation sa school at early dismissals dahil sa lagay ng panahon. At yan muna ang latest dito sa New York. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, Beth. Cherry, hanggang kailan nyo inaasahan ang ganyang kalamig na panahon dyan sa Amerika? Beth, inaasahang hanggang bukas ito ng hapon ang ganitong temperatura or storm. At yun nga, from there, sa Wednesday naman, inaasahang aaraw ulit. So, aabangan pa natin ang update sa weather dito sa New York City. Oo, pagka ganyan na Cherry, di ba sabi mo may mga canceled flights? Kasi kanina kausap namin si Amiel, may mga canceled flights because merong mga nagrarally ng mga pilots, hindi sila na pumpasok sa trabaho. Pero kayo dyan, kapag canceled the flights or delayed flights because of the weather condition, kinocompensate ba yung mga pasahero or binibigyan man lang ng hotel or food or whatever? Yes, Beth. Ilan sa mga ginagawa ng mga airline industry dito is binibigyan ng compensation ng mga pasahero like free hotel accommodation at pagkain until there's a resume in the flight. Isa iyon sa pampakalma sa mga frustrated na mga pasahero. Oo, sige. Ano bang temperatura ngayon dyan? Tsaka anong oras na? Ngayon, Beth, it's negative 3 degrees Celsius at it's about 4:45 in the afternoon. Okay, one last question na lang pala, naalala ko, nakalimutan ko yung tanong ko kay na Diego. Pero pag ganitong panahon, ganyan talaga kalamig or extraordinary talaga itong 2019? Actually, Beth, ganito talaga kalamig. Mas malamig pa nga 2 weeks ago dahil sa polar vortex. So, etong winter storm ngayon, negative 3, hindi pa masyadong malamig ito. Congratulations. So, congratulations at di pa pala masyadong malamig. But sige, Cherry, maraming salamat sa'yo. Tito Diego, si Cherry Pama live sa New York, USA. Negative ba na? Negative 3. Hindi naman daw. Hindi, kasi ang question ko kasi I wanna know kung talaga bang sobrang lumalamig na o sobrang umiinat na talaga ang mundo. But still normal pa rin. Mas malamig pa nga daw yung nakaraan. No, negative 3 lang naman. Negative 3? Ano ba naman yun? Pa naman yun, negative 3. Nasanay na sila siguro sa negative 40, 32, 20. Di ba dahil sa yung polar vortex na yan? Oo. Tapos ngayon meron sila yung winter storm. Winter storm. Grabe doon, parang kasi syempre kung Amerikano ka, sanay ka naman talaga na pagkapanganak mo doon ka lumaki, di ba? Sanay, kung baga yung structure ng body mo, ginawa talagang nababagay sa lugar. Paano kung Filipino ka, ganoon kalamig? Kahit yung mga taga, Arizona, pagpupunta ng mga West Coast area na yan, stuck daw sila sa weather. Sobrang lamig. O kasi sa kanila, reverse naman. Sobrang init naman. Yung sister ko nasa Florida, sabi niya, sandali lang lumamig. Sabi niya, ngayon medyo mainit. Kasi beach side yan, di ba? Coast side yan. So, sunny Florida. Correct. Siguro yun din yung mga nasa New York, yung area na yan na medyo malamig pag ganitong panahon.
pumupunta sila sa ibang lugar ng US. Or yung mga doon na nakatira ng mga Filipinos, umuwi sila ng Philippines. Kasi daw, alam mo, hangin pa lang daw talagang sobrang nakaka-dry na ng balat. Lalo na yung may mga skin asthma, talaga ito yung mga panahon na umaatake na talagang nagbe-break, scaly yung kanilang mga balat. Saka sabi nila extreme wise, mas mahirap daw mag-deal with the cold than yung nag-heat wave. Oo. Talaga? Oo, sabi Pero mas nila. gusto ko malamig. Ito na naman tayo. mas Malamig o mainit? Mas depressing. Hindi, okay naman. Sa may narinig ko siya ako, mas depressing daw ang sa homeless. Sa init. Ang isang homeless person sa pag masyadong malamig. Pag masyadong malamig. Oo, kasi nahihirapan sila. Pag mainit daw, they just take off their shirt o makikiano sa electric fan. But pag nagwi-winter daw sa era nila, wala ka matagulan. wala ka daw magawa. Wala ka namang bahay, wala di kang ba? bahay. Si Larina, meron din sila mga balita sa atin, Jens. Usapang gulay muna kami dito. Kumakain ka bang gulay? Oo naman, ako pa. Sa katawan Kita-kita mo kong naman, to. di ba? Kita mo naman. Healthy. Oo, pati si Miguel, pinapakain ko yan ng Dapat mga lang. gulay. Kailangan Start them young. Gulay. Oo, pero ito kasi, Vegetable. vegetable. Kaldi vegetable. Ano Go ba ahead, yung Rina. mga yung mga gulay na paborito nyo na sangkap ng pinakbet? Ayan. Talong. Okra. Oo. Yoko okra. Sarap okra. Slime. Parang uhog. Mga gulay na meron sa pinakbet. Talong. Never pa ako nakakatikim ng pinakbet. Yung squash. Ano ba to? Squash. Sitaw. Talong. Okra. Lahat na sa bahay po. Yan. Kikay daw, hotdog yung pinaka-paborito niya sa pinaka. Iba ganun daw yan. Sa pinakbet daw, may hotdog Yun ang siya. pinapakbet ko, dog. Kasi dalawang klase daw ang gulay, yung chop suey at saka yung pinakbet. Pinakbet, So yung chop suey, yun yung nasa highland, sa Baguio. Yung ano yun, yung ingredients, yung mga gulay na nasa chop suey, yun yung nasa mga matataas na lugar. Yung pinakbet dito naman sa Patag. Paano yung pakbet? Sa baba nga, sa Patag. Pakbet. Tama, hindi mo pala alam. Ito muna ha. Kasi Sige, daw, magluto tayo. bagsak ang presyo ng mga pang-pinakbet na uri ng mga gulay sa Magsaysay Public Market sa Nueva Ecija dahil sa oversupply, bunsod ng maraming nagtanim na mga magsasaka. Alamin natin yung buong detalye mula kay Asher Cadapan Jr. Dismayado ang ilang farmers at traders sa Nueva Ecija dahil hanggang sa ngayon nananatili pa ring bagsak presyo ang pangpinakbet na gulay. Kabilang sa mga gulay na malaki ang binagsak ng presyo ay ang ampalaya na dati ay 60 pesos kada kilo, ngayon ay 27 pesos na lang. Okra na dating 60 pesos kada kilo, ngayon ay 15 pesos. Kalabasa na dati ay 27 pesos kada kilo, ngayon ay 17 pesos. Ang kalamansi na dati ay 60 pesos kada kilo, ngayon ay 11 pesos na lang. At ang talong na dati ay 50 pesos kada kilo, ngayon ay 7 pesos na lamang. Samantala, ang siling kulay pula na ginagamit sa sausawan, kung dati ay 400 pesos ang kada kilo, ngayon ay 40 pesos na lang. At ang siling mahabang pangsigang na dati ay 50 pesos kada kilo, ngayon ay 8 pesos na lang. Ayon sa mga traders, nagkaroon ng oversupply ang pangpinakbet na gulay pagpasok ng buwan ng Pebrero dahil halos lahat ng mga magsasaka ay nagtanim ng gulay at sinamantala na walang kalamidad. High supply kasi, maliit naman ang demands. Matumal, ayun, mahirap kumita. Puro bataris ngayon, kawaway mga farmers eh. Yan na lang, kung ano ibenta mo, ibibigay mo yung pinagbilan. Walang gasto. Halos nag-ano na lang kami sa mga nagdadala. Tinutulungan na lang din namin yung mga planters. Tutulungan na lang po kasi sa ganyang presyo, wala nang kinikita. Ayon pa sa ilang traders, hindi naman anya lubusang nalugi ang mga magsasaka dahil sa unang harvest pa lamang ng mga ito noong nagdaang buwan ng Enero ay mataas pa ang presyo ng gulay at nakabawi na ang mga ito. Pagpasok naman ng buwan ng Pebrero, saka pa lamang dumami ang supply ng gulay na nagresulta ng pagbagsak ng presyo. Payo naman ng City Agriculture and Livelihood Management Office o CALMO sa mga magsasaka na iwasang magtanim ng sabay-sabay ng magkakatulad na gulay. Assorted vegetable po dapat yung itinatanim nila kasi po kaya po tayo nagkakaroon ng oversupply ay dahil po sa ganyang pamamaraan ng ating mga magsasaka. At saka po yung ating presyo ay talagang bumabagsak dahil doon kagaya nga po sa law of supply and demand, pag maraming supply, obligado po talagang mababa ang presyo.
Dagdag pa ni Calmo na maaaring ibenta na lamang ng mga magsasaka ang kanilang gulay sa iba't ibang lugar na walang tanim na gulay gaya ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Ito'y upang mapanatili ang magandang presyo habang hindi pa bumabalik sa normal ang makatwirang presyo ng gulay sa Nueva Ecija. Inaasahan namang pagkalipas pa ng 3 buwan, saka pa lamang babalik sa normal ang presyo ng kalakalan ng pangpinakbet na gulay na tanim ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Sabi nga ni Kikay kanina, dapat matuwa daw sila pag oversupply. Kaso lang, syempre bumababa yung bentahan nila doon dahil marami nga eh. Pero alam yung mo, nagbebenta ng mga gulay doon na pang pinakbet. ang question ko, ang question ko, pagdating ba dito sa Metro Manila, mababa pa rin yung presyo? Hindi na Diba? Transport. Sa Nueva Ecija, ang kawawa talaga farmers, Ray. Diba kasi murang bibilin yung kanilang produkto. May middleman, itatransport na dalhin sa Metro Manila. Tapos ibebenta naman dito ng doble, triple yung presyo. Hindi rin sila nakikinabang. Ang kawawa talaga yung farmers dito. Sinasabi nga kanina nung taga-DA ba yung source? Dapat daw wag magsabay-sabay. Pero I think dapat ang DA ang mag-ano noon na, ito, Regulate. ano bang mga Muna. area? Oo. Ano bang mga Kanya-kanya. areas? Ang may tanim na. Ito, wag na kayo magtanim dahil may tanim na nito dito. Para hindi magsabay-sabay. Kasi nagkakaroon ng oversupply kung gano'n ang mangyayari. Or baka naman po pwede, hindi ba nadadala sa ibang lugar? Pwede rin. Hindi lang naman siguro, kaya nga meron, alam ko ang DA meron ng mapa eh. May mapa Kung saan na yan. nila pwedeng dalhin. Ano yung produkto na pwede mong itanim dun sa'yo. Ngayon, na-anticipate mo yan kung ganitong season, walang masyadong ulan, usually ito, lalo na ang okra all year round dyan. Pero ang okra natin, ini-export na yan sa Japan. Yung okra natin, dahil maganda yung quality ng okra natin. Hindi na o-okray sa Japan yung okra. I think, kailangan lang talaga na i-market siguro. Dahil meron naman, pwede naman i-export eh. Correct. Pero Tito Roy, ano yung nangyayari dun sa Nangyayari. what happens Yeah. to those vegetables na hindi nila nabibenta, yung mga sobra-sobra? Hindi kaya nila Mura. minumurahan para Bulok. maraming bilhin mo, para hindi na masira. I think hindi naman siguro masisira, kaya lang mura talaga. Kawawa farmer. Kung dati mo iba ba, parang pag namahal ang presyo ng gulay, konti lang bibilin mo. Pag marami, kung may budget kang gano'n, bibili ka na ng medyo marami. Para yung, kumbaga yan ba, pipinakbit ka, medyo maraming Naluluto. Tsaka maraming healthy benefits yan kaysa sa meat. Ito naman, inaasahan ng mas matibay na samahan ng Filipino-Chinese sa Baguio City ngayong taon. Kung bakit, alamin po natin kay Grace Doctolero. Tiniyak mga miyembro ng Filipino-Chinese community sa Baguio City ang kanilang patuloy na pagsuporta sa mga programa at aktibidad sa lungsod para sa lalong ikauunlad nito. Ayon kay Baguio City Mayor Mauricio Dumogan, malaki ang naitutuwang ng Filipino-Chinese community sa syudad, lalo na tuwing panahon ng kalamidad. Tested and trusted friends, members of the family na ating lungsod. Kahit na hindi natin sila tinatawagan, during times of difficulties or calamities, nandyan sila na tumutulong. At bilang simbolo ng mas pinaigting na pagtutulungan sa pagitan, inilunsad sa Baguio City ang Phase 3 ng beautification project ng Filipino-Chinese Friendship Park sa lungsod. Kabilang dito ang pagpapatayo ng iba't ibang uri ng sculptures sa lugar upang makadagdag sa family entertainment. Maglalagay rin ng view deck sa lugar kung saan maaaring makita ng mga turista ang kabuuan ng Friendship Park. Ang botanical garden na ito ay in-adapt ng Filipino-Chinese community noong 2017 bilang suporta sa pagpapalagupan ng turismo sa lungsod at pagpapaganda ng mga natural attractions. Ang ginagawa namin is promote better relationship between the Filipino and the Chinese community. Isang view deck doon overseeing the whole botanical garden. Kaya right now we are still raising funds for that. Raising namin this year, hopefully next year matapos namin din. Samantala mula sa inisyal na 400 square meters na makakasama sa proyekto, ginawa ng 1,500 square meters ang sakop ng Chinese Garden na bahagi ng beautification project. Chinese Garden. Kinukwento ko kay Tata Ray kanina, hindi lamang dun sa may Baguio City. Kasi sa ang Filipino-Chinese community rin sa may Marawi City, di ba they are planning to rebuild that area. Magtatayo sila ng isang cultural dome doon. Actually, this last January lang nila,
parang inaugurate yung parang yung magiging building nila doon, yung cultural dome nila doon, yung Filipino-Chinese community rin sa Marau. So, everywhere may may Chinese, di ba? That's the biggest may population ng Chinatown. Southeast Asia. Sobrang daming Chinese everywhere. Totoo yan. Kasi, Tsaka alam nyo, di ba naging trending yung na Yung marami kamukha na mo? daw mga Ay, Chinese. talagang mukha mo. Masyado na daw maraming mga Chinese dito sa Pilipinas. Pero if we look back, talagang kasama na talaga sila sa ating history. Tingnan nyo nga, yung mga mall, di ba sino ba mga madalas may-ari niyan, mga Chinese? Sabi ni Tito RJ, Oo. dati daw yung mga Chinese, sila yung mga server sa mga restaurants. Si Henry Cisa nag-umpisa. Diba? Titinda ng Nagbebenta sapatos. sa kalsada. Diba? Sila daw yan, yung mga nagbobotajaryo. Diba? Ngayon, sino na? Mga typhoon. Sila na mga big time. Sila nang tumutulong. di ba kwento nga ni Doc Joseph yung lolo ng lolo niya. Oo. Kung paano sila napunta sa Pilipinas na basta hindi naman sila mayaman eh. Kumbaga papunta lang sila dun sa lugar, then kaya na nilang mag-adapt dun sa lugar. Diba? Masipag talaga sila. Konti kita, dami benta. Yan. Dami benta. Dami benta, konti lang kita. Totoo. Saka maganda ron, at least nag-generate siya ng maraming job sa ating mga kababayan. Sana tularan din natin na magaling sa negosyo. Pero alam nyo ba, meron akong mga binabasang mga reflections ko. Kasi meron akong mini diary sa telepono ko, yung mga the things that happened in the past year, diba? Alam mo naman, nung sinalubong natin yung 2019, meron akong mga ganyan. Nalulungkot lang ako kasi last year, diba, naalala nyo yung nangyari sa Indonesia, yung lindol, tapos yung tsunami doon. Marami ang Daming namatay. mga calamities Oo, actually ang daming last mga year. calamities talaga. Tapos ito pa, yung double, yung twin bombings sa Sulu, nakakalungkot talaga nun. Di ba nga, naiyak pa ako. Nalungkot lang ako. Sa mga ganyang mga calamities ba, man-made man o hindi, ano kaya yung pinapahiwatig na mensahe ng Diyos? Kasi sinasabi nila na ito daw yung mga signs of the times, di ba? Is there a message na may gusto siyang iparating sa atin kung bakit nangyayari yung mga ganyan? Sinasabi ba na parang malapit na Oo. ganun ang sinasabi ng iba. Pero kung Biblia po ba ang ating tatanungan, ano yung sagot doon sa tanong ni Ikay? Alamin po natin yan mula po kay Brother Eli Soriano sa atin pong Biblically Speaking. Pag nagkakaroon ng natural calamities, nagpaparamdam ang Diyos na nagagalit siya sa tao dahil sa kanilang kasamaan. Basahin natin ang Job 9:5 hanggang 6. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ayon, pagka nagagalit ang Diyos dahil sa sobrang kasamaan ng tao, nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Sabi sa 9:5. Kaya pagka nagkaroon ng lindol, o nagkaroon ng tidal wave, o nagkaroon ng kung ano-anong mga natural calamities, galit ng Diyos yan. Meron pang isang talata doon sa awit na nagpapatunay. 18:7. Nang magkagayoy, nauga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos at nauga sapagkat siya'y napuot. Ayon, napopuot ang Diyos. Nagagalit siya pagka nagkakaroon ng mga natural calamities, lalo na yung mga lindol. Pati tidal wave, manifestasyon niya ng galit ng Diyos. Basahin natin sa Amos 9:6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Kita nyo? Ang Panginoon ang tumatawag ng tubig sa dagat, ibinubugso sa lupa. Yun yung tidal wave. Ayun, isang manifestasyon yun, ang galit ng Diyos sa taong masasama. Kaya nga yung mga bansang tinasapit niyan ang karamihan dyan sa mga bansa na yan, mga ateista Hindi naniniwala sa Diyos.
At yung mga ibang bansa naman, meron naman silang pinapaniwalaan Diyos, hindi naman tunay na Diyos yung sinasapit niyang mga tao na yan. Kaya dapat niyong maintindihan mga kapatid na pagkakaroon niyang mga natural calamities, tidal wave, mga lindol, malalakas na bagyo, nagpaparamdam ang Diyos na siya'y nagagalit dahil sa ating kasamaan. Basahin natin ang awit 7:11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ayon, ang Diyos ay matuwid na hukom. Diyos na may galit araw-araw. Bakit? Kasi araw-araw ang mga tao, puro kasamaan ang ginagawa. Nakita nyo nung panahon ni Noe, nung napakasama na nila, pinabaha ng Diyos. Patay sila lahat, ang natira si Noe. Malapit nang dumating na ang galit ng Diyos dadating sa panahon natin, mas makakilakilabot na galit yan kasi sa Sifanias 1:18, ganito nakasulat. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayan, pagdating ng galit ng Diyos, yung kanyang kapuotan, buong mundo na yan, kakilakilabot na wakas na yan, sa apoy, hindi na baha ng tubig kagaya kay Noe, apoy na ngayon. Kahit sumakay ka pa sa eroplano, tapos ka, apoy sasabog ang eroplano mo. May darating na pagwawakas, yung galit ng Diyos dahil sa napakatinding kasamaan ng tao. Ama, nire-rape ang kanyang sariling anak. Anak, pinapatay yung kanyang sariling magulang. Kapatid na pumapatay ng kanyang kapatid. Kapwa-tao na kahit na ang kanyang kapwa'y mapahamak, hindi bali basta kumita lang siya ng pera sa droga, kahit masira na ang buhay ng kapwa. Mga taong walang pagpipigil, magalit lang ng kaunti sa parking o sa traffic, nagbabarilan na. Yan ang mga dahilan at marami pang iba na dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos sa tao. At para ang tao'y makagunita sa Diyos, nagpaparamdam siya pagdating ng mga calamities, mga natural calamities. Paramdam ng Diyos yun. Noong 1990 ba nararamdaman yung lindol? Oo. Saan kayo noong Ako, 1990? ilang taon lang. Ako dun eh. Kinder pa lang Oo, tayo. kinder. Ka ba? Kinder. Ito pa yung pinatubo? Oo. Kinder kami. Pagkatapos 91 yung ang earthquake, pinatubo, di ba? 90, yung sa Baguio, di ba? Yung, Oo. Ay, oo, I've heard of that. Hayat. Yung di ba, oo, sige. nasa yung ilog sa likod namin nun, talagang umahon yung tubig. Nasaan ka? May tsunami? Sa bahay, nasa labas kumakain kami sa ilalim ng puno ng mangga. Sarap. Anong ginawa nyo? Ha? Anong ginawa nyo? May lumuhod. Talagang lahat ng ano nun, yun ang maiisip mo pala talaga. Ako din naalala ko yan. Yung mga kapitbahay namin mo na lumuhod. talagang talagang wala kang ibang wala kang ibang tatawagan dahil alam mo naman na yung Wala, lindol no one hindi can makokontrol help you. ng tao Correct. di ba? Unlike yung bagyo, pwede kang mag-prepare pa yung lindol, right there rin. Oo. Hindi ito nangyayari. Yung mga isda nga dun sa ilog na sumampa dun sa likod ng Mga gano'ng katagal yung earthquake na yun? matagal, more than Dito 5 rin minutes naramdaman ata. yun eh. Tagal Sa yun. Manila. Usually seconds lang eh. Matagal. Parang nasa school ata Wala ako pang nun, masyadong nakakauwi gilid. ako Doon sa nun. amin, bahay lang namin nun. Ano Ano kami dun eh. Kaya ramdam mo talaga. Sa nun. likod ng Yung sinasabi nga ni Bradley. Kaparamdam ng Diyos yun sa mga tao. Sana lang, pagka lumilindol talagang ganun, alala talaga. Panan sa ilalim ng mesa. At hindi lang tuwing lumilindol. Na tatawag sa Diyos, di ba? Yung sinasabi nga lagi ni Bradley, no? Pagka ang lalo may karamdaman ka, pagka ang Lagi sinasabi din. sakit ay marami, Magbagong buhay ka na.
laging naalala ang Diyos. Pagka naman na wala Mabuti na ang pakiramdam. Diba? Hindi masasaktan. Ano yung, kung ano-ano daw pinapangako Oo. kapag nasasaktan. Tapos kapag magaling na, wala na, Wala huyo na. Forget it. Pag inabutan na nasa motel, yung Ano? meron ganong kwento eh, inabutan. Ano? Hindi naman bababa. Hindi naman bababae. Yung mga ganong ano eh, inabutan sa motel. Matindi. Ba yan? Kaya sana po ay subaybayan po natin si Brother Eli. Maaari po nating masubaybayan dito po sa programa sa UNTV at paging sa Radyo La Verdad 1350. Yung po ating mga social media account, of course, sa Facebook, yung Ang Dating Daan TV at maging sa YouTube, Ang Dating Daan, yung official account. Hanapin lamang po dahil marami pong nanggagaya niyan. At kung ano-ano yung nilalagay, account, imagine mo, account ng Dating Daan ni Brad Eli, tapos ang ipopost against dun sa, di ba? Kaya maraming ganyan mga peke. At subaybayan po natin yung mga official account. Sa website po natin, ang datingdaan.org. Ang ating pong verse of the day mula po sa Psalms 133:1. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mababasa din po yan sa ating Omega DJ Bible application. I-download na po. Yan po ay libre. Wala po kayong babayaran sa mga iOS at Android phone. Maaari po nating magamit habang kayo nagdadrive. Meron po yung audio, yung feature niya. Ipi-play nyo lang po yung audio at maririnig nyo na kung ano po yung laman ng particular na book sa Bible na inyo pong gustong mabasa. Ang ating pong verse of the day was brought to you by Omega DG Bible! Powered by Vision Tech! Nagbabalik po ang Good Morning Kuya! Today is Wednesday. Paalala lang natin sa ating mga kasangbahay. Bawal po ngayon sa kalsada ang mga sasakyan may plakang nagtatapos sa 5 and 6. Good job, Kike. Pero time check muna tayo. Anong oras na ba? It's 7:04 in the morning. Gising-gising na, may coding na. Yan. Ito muna ha, ito kanina pinag-uusapan natin to, Kike, about yung election period, di ba? So, officially, nagsimula na nga yesterday, yung campaign period para sa senatorial at party list elections. Pero ano nga ba yung mga dapat nating maging pamantayan sa pagpili ng iboboto? Yan. Laging ganyan yung pinag-uusapan natin, di ba? Kasi medyo mahirap din naman eh, di ba? Minsan alam mo lang sila, kilala mo lang sila dahil sa sinabi ng ibang tao or dahil sa naririnig mo, di ba? So, ano nga ba? Ano ba talaga yung dapat na pamantayan natin kapag tayo ipipili? Alamin natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Aiko Miguel. Ngayong nagsimula na ang panahon ng kampanya, may napipisil ka na bang iboto sa darating na halalan? O litong-lito ka pa rin sa 62 nasa listahan ng mga senador kung sino sa kanila ang iyong 12 senatorial bets? Sino nga ba sa kanila ang dapat mong iboto? Sa opisyal na listahan ng Commission on Elections ng mga tatakbong senador, may mga kabilang sa mga political parties, mga incumbent o kasalukuyang nakaupo sa Senado, mga dating senador na nais makabalik sa pwesto, mga kabilang sa political clan o mga pamilya ng mga politiko, may mga aktor, singer, at mga prominenteng tao na may iba't ibang advokasya at reforma na nais maisulong sa bansa, at may mga bagito sa politika. Ayon sa COMELEC, hindi sapat na popular, kilala o may name recall ang basehan upang piliin mo ang isang kandidato. Hindi rin dapat tumutok lang ang isang botante sa mga kandidatong matagal nang naninilbihan sa bayan o kung kabilang ito sa isang political clan. Hindi sukatan yung sikat or yung popular sa galing na pwede mo makita sa kanya bilang elected official. So kailangan mag-ingat po yung ating mga botante. Paalala ng COMELEC sa mga botante, maging matalino sa pagpili ng iboboto dahil hindi ito isang laro lamang na kung sino ang maituro sa balota ay iboboto mo na. Isa sa dapat ikonsidera ang interes ng nakararami at inaasam na pagbabago sa lipunan. Mahirap tignan yung listahan ng kandidato at sabihin, ito, hindi ito, ganyan. Kasi bawat isang kandidato merong strength at merong weakness. No? Merong advantages, may disadvantages. Yan ngayon ang hamon sa botante. Paano mo pipiliin
yung tao na boboto mo. Kasi alam mo na wala sa kanilang perpekto. Iba-iba man anya ang profile ng mga kandidato. Ang bottom line nito ayon sa Commission on Elections ay ang magagawa o kakayahan ng isang kandidato para sa kapakanan at ikabubuti ng mas nakararaming Pilipino. Lawakan ng mga botante natin yung pag-iisip at hindi lamang yung pangsariling benepisyo ang pinoproblema nila. Dapat sana yung makakabenepisyo hindi lang sa sarili, hindi lang sa sariling komunidad, kundi sa buong bayan. Oh, ayan. So, para dapat kapag ka bumoboto ka, hindi kayong parang nagmimini-mini ka lang sa mga... maraming ganun eh. Usually ako nung bumoboto na ako, nililist ako na eh, para hindi ko na rin din makakalimutan. Kasi syempre, sa balota, lalo na ngayon, mahaba. Marami ang mga kumakandidato. Para alam mo na kaagad, hindi ka na magbabasa, tapos baka mamaya makalimutan mo pa. Kasi minsan, di ba, wala na, hindi yung mind mo, iba na eh, di ba, pag nandun bumoboto ka. So you have to list it down, di ba? When you go to the precinct to vote, dapat buo na yung loob mo dun sa taong iboboto mo. Tapos, syempre, as a citizen, kasi ikaw yung maglulukluk dyan eh. Yan yung mga public servant na magsisilbi sa atin, di ba? Yung supposedly, tutulungan tayo makaangat sa buhay, di ba? Yung and everything. So, dapat you really have to be careful with what you choose. Kasi, kung may mga taong o may mga naluklok tayo na hindi maganda, it's on us. Correct. Tayo mag-suffer yan eh. Di ba sino ba yung nagsabi kahapon na reporter na para makilala natin sila, of course, may mga shows na pwede tayong mapanood dyan, yung mga debate, yung Get It Straight ni Kuya Daniel Razon. Meron din yung app, di ba, na nandun mismo yung background ng mga kakandidatong ito. So, mas makikilala nyo sila through that. Very important yung track record eh. At saka syempre pag magmimili ka ng iboboto, isipin mo yung posisyon na uupuan. For example, lawmaker. Isipin mo, may kakayahan bang gumawa ng batas itong tao na ito? Eh, sabi mo kasi ang gwapo nito eh. So yung kagwapuhan ba kaya gumawa ng batas? Diba? Meron before, I remember, merong nakakulong na kumakandidato. Sabi ko, hindi ko talaga to boboto kasi hindi naman siya makakapag-perform ng duty niya, di ba? Hindi naman siya makakaboto, wala naman siyang voting power, di ba? So, kailangan talaga match doon sa position. Parang, ano yan, job application eh, di ba? Job application talaga. Nag-a-apply ka bilang janitor, pero hindi ka naman pala marunong maglinis, di ba? So, mismatch. Mismatch. Maaring yung isang kandidato ay magaling, di ba, mabait sa ating paningin, pero titingnan mo yung capability niya as, kunyari yan, mambabatas. Kaya ba niya na mag-draft ng law that will benefit everybody? Pero ito, kaya ba ni Kikay at saka ni Diego? Si Diego na magluto breakfast para makakain tayo dito sa bahay? Uy, what's for breakfast? Pero finish the sentence. Yes. So, ang sinabi ni Ate Beth, ikaw kaya mo magluto. Ako naman, kaya kong kumain. Kayang-kaya natin yan. Saka linawin, Kikay, hindi ka naglalakjong ngayon. Kung tinatanong ng mga tao, mami mo kung bakit yan, nagpapanik kasi si Kikay kanina, naglakjo daw siya. Pero kasi tawa ako ng tawa. Sabi ko, Kikay, pag nakalakjo ka, hindi mo na ako makakausap. Okay. Gutom lang pala ako. Oo, pero kasama natin ngayon Tito Diego si Miss Janet De Guzman Salazar at ang kanyang husband Si Alvin na Salazar. si Sir Alvin Salazar. And Good morning! Kikay, ang gagawin nila ngayon is medyo healthy, no? Yes. Healthy living. Ano ba gagawin nyo ngayon? Actually, we're gonna make miso soup. Uy! Wow. Samahan natin siya ng tofu para medyo additional protein siya. And then, we're going to also, actually, na-prepare na namin yung chicken teriyaki. And then, yung ating dessert, gagawin natin siyang medyo healthy. Healthy Hindi siya din. yung parang sweet dessert, no? So, we're gonna make it a little green. And then, with, with matcha na, So healthy more din flavor. tayo. Pero let's start off muna with miso tofu soup. Ano ba ingredients natin? Okay, ang ingredients natin is miso paste, wakame seaweed, tofu, spring onions, and water. Yan, Kikay. Konti lang pala ang kailangan. Very simple, pero kita mo, super sikat to sa mga Japanese. Hindi, actually, yung totoong the usual Japanese way is meron silang soup stock.
Yes. So they're using the dashi, yung yung yes, Yung dashi. dried, ano natin yun parang dried dilis natin yon. And then yung bonito flakes. Bonito flakes. Oo, which is the katsuo dashi. And then meron pa silang ginagamit na hondashi na actually we want to make it easier and simpler for the moms on the go na who wants to prepare lang mga healthy So ito yung easy soup and for the simple way. kids. Yes. Okay, let's go. Gawin Ano na ba yung natin. una nating gagawin dito, Miss Janet, sa ating miso tofu soup? Let's go. Let's start. Of course, mag-boil muna tayo ng water. At least Yung water natin is at least mga 3 cups dun sa ating recipe. And then, papaboil muna natin yung water before we put the tofu inside. Yeah. Plus the wakame seaweed. So ito nilagay natin is the tofu and the seaweed. Tofu and seaweed. So, we'll let it boil for around 2 to 3 minutes. Yan. And then, after which, we turn off the fire. we have to be sure na we have to turn off the fire para hindi ma-boil masyado yung miso paste natin. Then yung miso paste, we put in the miso paste and we make sure na it's mixed well dun sa soup. And then after which, i-heat natin siya ulit, and once it boils, turn off na ulit yung heat. Yun. Then that's it. We'll top it with with spring onions lang. Wow! Para mas malasa. And serve hot. Very Actually, mas simple maganda to siya. taste. Oh, yes. Actually, yung miso paste, we can get it right now ng ready-made na ng ganon. Pero iba pa rin kasi, Sir pa Alvin, rin yung- kapag yung ginawa mo. Yes, no? oo. Yes. Mas Pero masarap. nakakain sa mga Japanese store. Oo. Sarap na yung mga miso paste nila, yung ready na. Ready. Oo. Yes, And actually, it's from the Japanese Japanese store. So yun, see? So talagang, kanina tinikman ko siya, sobrang parang... Masarap talaga. When I'm there sa Japan, parang ganun yung yung Wow! lasa niya. Okay. Pero Papalaki na ito yung to. sinasabi ni yung healthy dessert ano ba itong natin. healthy dessert na yan? Actually, it's a green smoothie na nilagyan natin ng matcha flavor. Wow! Ang mga kasama dyan is the kale, Kale, okay. and then we have also the bananas, and then watermelon. We also have chia seeds, and then on top, we have the cherry. The cherry on top. Pang-cleanse to ha. Yes, Oo. actually. Napaka-healthy natin today. Kailangan mo yan. Parang nagtitry. lahat yan, iinumin ko lahat yan mamaya. Hindi, at saka very timely din na nung pumasok yung year na 2019, ang daming mga cases ng mga flu, Oo. Yes. mga sicknesses. So, So, yung mga parang... measles outbreak pa na. Yes. Tsaka usong-uso ang matcha ngayon, Miss Janet, tsaka Sir Alvin, yung matcha and yung kale. Yes, No, oo. talaga Uy, pero marami wait lang, may meron gusto. pa. Meron pa to. Oh. What's this? Ito yung pagkabango-bango. Chicken teriyaki. Uy, So, yan ang pwede sa hot rice, oh. Yes. Oo, chicken teriyaki. So, when we prepared the sauce, it's with cane vinegar, with Ginger. And honey. Ginger, So, honey, we made it and, sure na healthy pa rin. Wow! Cane vinegar ang Yes. ginamit, ha? Alright. Parang Sige. napapansin ko, soy Tito sauce, Diego, si Sir Alvin, tsaka si Miss Janet, mahilig kayo sa Japanese cuisine, ano? Yes, actually, because I've been there for my Art Maki certification. Yes. Talagang malapit sa puso ninyo. Paano ba kayo makokontak ng ating mga kasangbahay na gustong umorder ng inyong mga niluluto? Actually, for now, we're doing workshops. So, we're actually using the social media handles na Food Art by Janet, Facebook, and Instagram. For now, we don't do food orders. We're just actually doing workshops. So, this summer, we're gonna be a little busy because we're going to have a series of workshops sa friend ko sa may cafe niya sa the new Ali X and Alimol Cubao. Wow! Plus, we're going to cook a little, we're cooking something for Rustan's marketplace. Wow! Siguro this Naku, summer, abangan natin for the yan. moms and the kids. May mga gusto ba kayong batiin, Sir Alvin and Miss Janet? Yes. Go ahead. Actually, sige, we want to take this opportunity for everyone na since nauso ngayon yung mga sakit na keep fighting lang, keep going, and then we have a lot of parang raw or natural food na we can actually serve sa mga family natin in Yes. times like this. So,
yun nga, Eat healthy. oo, hit So sa mga Eat tips, they can healthy. just visit the Facebook pages, di ba? Na-flash Food na ba? Art by Janet. Food Art. Yes. So kung may mga gusto mag-healthy lifestyle Yes. diet dyan, di ba, i-message Kontakin lamang Pwede sila. naman. Thank you! Thank you! Sir Alvin Salazar at ang kanyang beautiful wife na si Miss Janet de Guzman Salazar. Naku, na-excite talaga akong kumain. Pero ito ha, may gusto akong itanong sa inyo. Kayo ba nakapunta na kayo sa Bicol? Kayo mag-asawa? Yes. Sa Bicol. Yes. Oo, pero kapag nga sa Bicol kayo, ano yung mga pagkain doon na malapit sa puso nyo na nagustuhan nyo talaga? actually siya, mahilig kasi siya sa mga spicy. Wow! So, sili. Bicol Express yan. Bicol Express. Ah, okay. Pero ito ha, isa kasing sikat sa Bicol, yung lutong Bicol, itong laing, di ba, na bukod sa masarap, marami pa tayo makukuha dito na health benefits. Yan ang ating alamin sa ating etymology. Kilala ang Bicol sa pagkaing may gata at maanghang na ulam. Kaya kung ikaw ay mapupunta sa kanilang lugar, di makukumpleto ang iyong Bicol experience kung di mo pa natitikman ang isa sa kanilang ipinagmamalaking ulam, ang laing. Nagmula ang laing sa Bicol at pumatok hindi lamang sa mga Oragon, kundi nakarating din sa iba't ibang lugar ng ating bansa at nagkaroon na rin ng iba't ibang bersyon nito. Bukod sa pinagsamang anghang at linamnam, taglay nito ang mga nutrisyong mainam sa ating kalusugan. Good morning, Kuya! Ako si Criza Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Ang topic natin for today ay tungkol sa laing. Ang laing ay binubuo ng dahon ng gabi, gata ng niyog, bawang, sibuyas, sili at luya. Kabilang ito sa carbohydrates na pinagkukunan natin ng bitamina, mineral at fiber. Ang fat na taglay nito ay kailangan natin upang ma-absorb at magamit ang mga fat-soluble vitamins, ang vitamins A, D, E at K. Ang fat na taglay nito ay tinatawag nating medium-chain triglyceride. It reduces appetite, so the tendencies for you to eat less. It promotes fat burning, and it increases the good cholesterol levels or the high-density lipoprotein cholesterol. Ang fiber na taglay nito ay ginagamit ng ating mga good bacteria upang ilabas ang mga dumi sa ating katawan. Gayun din, meron itong vitamin A content para pampalinaw ng ating mata. Ang calcium at phosphorus sa taglay naman ito ay nakakatulong upang mapanatiling matibay ang ating ngipin at buto. Hindi lahat ng mga Pilipino ay sanay kumain ng mga pagkaing may gata. Kaya naman minsan nakakaranas sila ng mga food sensitivities tulad ng bloatedness at diarrhea. Kabilang na dito ang pagkain ng laing. Gayon din, hindi rin natin to inirekomenda sa mga taong nakaka-experience ng diarrhea dahil nga naman, iniiwasan natin silang bigyan ng mga mamamantikang pagkain. Pangatlo, sa mga kasambahay natin na may gastroesophageal reflux disease, iniiwasan natin silang bigyan ng mga maanghang at mamamantikang pagkain upang hindi sila magkaroon ng hyperacidity. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating topic for today. Muli, ako po si Criza Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Masarap talaga yan, ang laing. Favorite ko yan eh. Tapos yung yung ilalagay mo pork, saka Diba? yung fish na maalat, daing. Labahita. Itong Pero laing may gusto- mga gusto luto kong niya na kinakain. Makati. Ah, talaga? Diba, hindi marunong Hindi na ginamit na Diba ano yan kasi yung dahon ng gabi yung ginagamit. Oo. Hindi ko alam bakit Makati. Kamuti mo. Pag-isipan ko yan, Jego, yung sinabi. Ganda na advice. Ang kakamutin yung dila o yung dahon? Mouth mo. Kasi doon Makati. Doon Makati. Pero ito, handa na ba kayo for Sunday's game? Sino bang manonood sa inyo? Ako, I want, pero wala pa akong ticket eh. Yes, this coming Feb 17 na po yan. Alam nyo ba na sumalang na sa tune-up game ang PBA Legends mula sa team ng Alaska at San Miguel para sa kanilang nalalapit na Return of the Rivals benefit game sa darating na linggo. Pakinggan natin ang buong report ni Bernard Dadis.
Ilang araw bago ang pinakaabangang reunion game ng isa sa mahigpit na magkaribal sa kasaysayan ng Philippine basketball sa Return of the Rivals benefit game sa linggo sa Smart Araneta Coliseum. Sumabak sa tune-up game ang PBA Legends mula sa Alaska Team at San Miguel kahapon sa Gatorade Gym sa Mandaluyong City. At kahit ilang taon na rin ang lumipas, iba na ang kulay ng buhok o kakaunti na ang sailan, medyo tumaba o nagkaedad na, kitang-kita pa rin sa kanilang kilos at forma ang mga basketballista na hinangaan nating mga Pinoy ng ilang dekada. Hindi man daw kasing tikas ng kanilang kabataan pa, mayroon pa rin naman silang ibubuga, papadribon ng bola, jumper shot o sa ilalim ng ring, at kahit sa 3-point area. Una-una, ang maasahan nyo dito is makikita nyo po yung mga players from the 90s and maybe early 2000. And it will be a sort of a reunion. And siguro maasahan ninyo na medyo mabagal yung game. I'm sure maasahan nyo po na kahit paano there will be some competition na pagdating po ng dikdikan ng laban, alam namin the friendly games will disappear. And it will be just like back in the day na walang gusto magpatalo. Don't expect us to be as fast and as quick, but we'll do our best. Sa practice game pa lang, kitang-kita ng excitement ng bawat isa sa kanila na muling magbabalik sa hardcourt. Hindi lamang upang muling magkita-kita, kundi para sa PBA Legend Foundation na ang pangunahing layunin ay tumulong sa mga dati nilang kasamahan na hindi masyadong naging successful at nangangailangan ng tulong. Tiniyak ng PBA Legends na isang competitive game ang masasaksihan ng mga fans. Marami silang makikita, no? Ina-expect nila yung ganun pa rin mga PBA Legends na we played with pride, no? Hindi lang for fun or for money. So sa lahat ng mga fans ng PBA, I hope to see you guys in February 17 at Araneta Coliseum. Bagamat sold out na ang ticket, mapapanood naman ng live ang game sa UNTV. Ayan po ang ating So Return of the excited! Rivals. Ay, Feb 17 po yan. This coming Sunday na po yan, 4:30 p.m. Yung ating first game po dyan ng Alaska kontra San Miguel. Sino ba sa inyo mga fans dyan? At ang second game naman natin, yan na, Pure Foods at Ginebra naman para sa ating second game. Naalala ko nung dati nag-showdown din ng Legends dun sa ating UNTV Cup, di ba? Nagpunta ka rin Return of the Rivals. Naku, makikita natin. Naalala ko, may nabasa akong article na gusto daw nilang at least, kahit though this is just an exhibition game, but for charity, they want to be competitive as they can. Yeah. Kaya lang sabi daw ni Jojo Loizaga, parang when Joey Loizaga, when they started to practice daw, after 20 minutes, they wanted to quit and run. Kasi parang, tapos naglagay na daw sila ng mga plaster all over their body. Kasi sobrang, syempre may edad na rin. Yeah, for the longest time, di rin sila naglalaro Naalala ko, na. 1992, pinapanood ko na yun eh. Ano bang team mo, Jago? Pure Foods ako nun. Pure Foods. Pure Foods. Sinita pa ako ng guard nun sa Ultra. Ayun, nang mabato ako ng bobote na mineral water. Bawal yun. Matindi talaga. May pisikalan dati, Ginebra. Tsaka ibang mga fans talaga. Pisikalan Yung Ginebra fans na binabato mga nila basketball piso eh. teams na to. Eh, bumabawi lang ako, mineral water. Mineral water. Pero ako pa sinita. Pinalabas ka ng ultra? Di naman, sinita lang ako. Kasi bata pa Bawal naman. yun, bawal. Pero Hindi yan, sinasabi excited. tutularan ng mga nanonood to. Oo, mali, Masabi ko mali. lang, Yung nakaraan ko. experience. Kinikwento mo lang. Ganun din, pero ganun talaga noon eh. Oo. Sometimes talaga you Kasi get mga carried players, away. may mga umbrella pa yan. Eh, pag sa Pure Food Ginebra, Para may hindi mga sila umbrella. matamaan. Kasi away-away mga fans. Every game, nagbabatuhan ng piso. nagbabatuhan Di ba kasi fans ng Ginebra sa gallery? Tapos yung mga Pure Foods fans, medyo nasa pababa, lower back. Oo. Pag nagkapikuan, nagbabatuhan yan. Yung mga Ginebra, babatuhan ng Sobrang- piso pababa. Oh. Sobrang ano sila. Naalala niyo pa yung 2 Affected piso? much. Yung may kanto-kanto. Yun ang binabato nila. Oh, masakit yun. Oo, daya oh. Daya. Sana so ba, excited. sana ba return of the rival fans din? Naku, kagulo Pwede yun. rin. Nahatiin natin. Pero nakakatuwa itong kasing game nila, di ba, Rina? For the Nabanggit na yan, charity ng para mga dun sa PBA na. mga PBA players.
players na hindi na nakakapaglaro, di ba? So, yan yung magiging game po natin this coming excited. 4:30 Sunday. ba ang start? 4:30 p.m. Yes po. Araneta. Ulitin ko lang ha, Alaska, San Miguel para sa ating first game at Ginebra kontra Of course, Pure Foods naman para sa ating second game. So, see you there sa Smart Araneta Coliseum. Yes, sa ano siya? Sa Ginebra. Ginebra, yes. Nagpa-practice na nga sila, nakikita ko yung mga post nila. Pina-follow ko na rin sila. Nagsaspy na ako sa kanila. Pero ito, maraming salamat muna sa 8 Style Salon. Bring out your best hair with 8 Style Salon located at 6 Scout Borromeo Street, South Triangle, Quezon City. Book your appointments with their friendly and expert stylist by calling 799-2101. And thank you, Miss Melanie C. 799-2109. Oo nga, 09. Sorry. Yan. Okay. Si Mother Earth, gusto ko lang batiin. Mother Earth. Good morning! Si Emperor, Doc Joseph. Doc will Joseph. see you tomorrow, God willing. And Ninang Risa. Of course, si Ninang Risa. Si Tita Celia Bunayon Tita and Celia. family. Si Mami Betrazon and Daddy Dan. Sino pa ba? Sino pa ba gusto? Morning, si Mama Tita Au, Papa Esther George. at saka si Tatay Nebo yan. Good morning. Oh, batiin ko na si Gwen, si Kate, si Gab. Oh, paalis na to papunta ng school, second day ng exam. Hello. Just imagine the struggle. Ngayong O yung mga panahon kakosa na to. ko mga Mother's Club. Kakosa. Para sa ating rice. Oh, na thank you so wow. much. At masarap na... Nanay Minda! Bibigay ko kay Nanay Minda yung bagong address kung saan nila papadala. Sa bahay mo. Sa bahay niya na. Si Nanay Leonie, Nanay Maria, get well soon, Deliveran niyo na Tatay lang kami, Bertie, Cap, good morning, Eric, good morning. Good morning sa aking magulang, Hi, mga Tita. papa, si Lolo. Don't worry, hindi po naglalakdo si Kika. Oo, tawang-tawa lang ako sa bugtungan natin kanina. Share yung bugtungan. Share mo nga. Ano din kayo? Share bugtungan. Nadala tayo kasi diba nagbubugtungan sila kuya. Meron din tayo. Sabi ni Sige. Kikay, sabi ni Ate Bet, marami akong alam na bugtong. Sabi ni Kikay, ako rin. Sabi niya, ano nga yung ano yung sabi, Butot balat, lumilipad. Sabi ko, oh, ano yun? Sabi ni Kikay, butterfly! Conviction! Oh my gosh. Kayo naman, butterfly na saranggola. Oo, sabi niya, ano yung nagdadamit. Ano sabi mo? Hindi tao, hindi hayop. Nagdadamit ng sari-sari. Kasuy! Galing mo, Beth. Inaabangan ko kasi di ba meron din bugtong na sagot, kasuy, di ba? Oo. Isang prinsesa. Oh, yan yun. Sa tasa. Kayo naman, inuunahan ko lang kayo. Masyado kang advance Isa mo. mag-isip. Ito na si Kaka. Uy, gusto ko lang pasalamatan pala si Mother Earth for my earrings. Thank you, Mother Earth. Dalawang araw na. Ayan O, abangan niyo po si Kuya. Meron po siyang guest si Francis Zamora, di ba? Yes. Alright, susunod na po ang programa. Bawal ang pikon! Get it straight with Daniel Razon!